Engineered Math Random Solve Problem number 9. Evaluate the integral of square root of x minus 1 over x dx. So, ang gagawin ko, distribute ko muna yung square root sa numerator tsaka denominator. So, magiging integral of square root of x minus 1 over square root of x dx. Tapos, mag-u-sub ako. Let u equal to the denominator, square root of x. Yan. Para maalis yung square root sa substitution natin, i-square ko siya both sides para mas madaling mag-derivative. So, bale magiging u squared is equal to, cancel mo na yung square root sa square, so x na lang. And then get the derivative. Derivative of u squared is 2u du. Derivative of x is dx. So, magsa-substitute tayo ngayon. So, bale magiging integral ng square root of x. X is u squared minus 1 over square root of x is u. Then the dx is 2u du. So, times 2u du. Yan. So, makakancel ko tong isang u. So, magiging integral ng 2. Bale, itong 2 constant siya. Labas ko na lang ng integral. So, 2 integral ng square root of u squared minus 1 du. Yan. So, paano ngayon i-evaluate ang integral ng square root of u squared minus 1 du? Pwede tayong gumamit ng trigonometric substitution or trigosub. Right? Kasi kapag meron tayong form ng integral of the square root of u squared minus a squared du, pwede tayong mag-trigosub. We let u equal to a secant theta. So, kung ipapattern natin sa given, bale, u is u na agad. Etong 1, gawin natin a squared form. Pwede siyang isulat as 1 squared. Para yung base natin na a is 1. So, a is 1. Therefore, pag ginamit natin yung substitution, bale, trigosub is let u is equal to a na 1 times secant theta. Or, secant theta na lang. Let u is equal to secant theta. And then, kuhain natin yung derivative. Derivative of u du. Derivative of secant theta is secant theta tan theta d theta. Tapos, isa-substitute natin. So, 2 integral ng square root of u squared. So, u is secant theta. Tapos, naka-squared siya. So, magiging secant squared theta. Minus 1 squared or 1 pa rin. Times the du, which is etong secant theta times tan theta d theta. So, kapag in-applyan natin ng Pythagorean identity yung secant squared theta minus 1, equal siya sa tan squared theta, right? Yan. So, 2 integral ng tan squared theta square root is tan theta na lang times secant theta tan theta d theta. Yan. So, paano natin may evaluate itong integral ng tan theta secant theta tan theta d theta? Gamit tayo ng integration by parts. So, using integration by parts, so, ile-let u natin, let u ko itong tan theta, and then the dv is itong secant theta tan theta d theta. Kasi 'di ba ang integration by parts formula is integral ng u dv is equal to uv minus integral of v du.
So, ang nilet U ko is tan theta, tas nilet dV is secant theta tan theta d theta. Tapos, yung U diniderivative, derivative ng U du. Derivative ng tan theta is secant squared theta d theta. Then, kapag sa dV i-integrate, integral ng dV is V. Integral ng secant theta tan theta is, di ba, secant theta. So, therefore, ang integral ng tan theta, secant theta, tan theta d theta, applying integration by parts formula is equal siya sa UV. U is tan theta. V is secant theta. Then minus integral of V, which is secant theta. Du is secant squared theta d theta. Yan. So, ang gagawin ko, sige. So, sulat ko muna tan theta secant theta minus integral ng secant theta. Itong secant squared theta, gagawin ko siyang in terms of tangent by Pythagorean. So, magiging equal siya sa 1 plus tan squared theta d theta. And then, distribute natin itong secant theta. So, magiging minus integral of secant theta times 1 secant theta plus secant theta tan squared theta d theta. Yan. So, equal siya sa tan theta secant theta minus, distribute ko yung integral symbol, minus integral of secant theta d theta minus integral of secant theta tan squared theta d theta. So, di ba, itong negative integral ng secant theta tan squared theta, equal lang siya dito. Kasi, di ba, pag minultiply naman natin tong tan theta times tan theta, equal din siya sa secant theta tan squared theta d theta. Okay, so pwede nating pag-combinein. Okay, bale, itatranspose ko itong negative integral ng secant theta tan squared theta d theta sa kanan. Diba yung sa kaliwa pala, sorry, sa left side transpose. Diba yung nasa left side natin is integral ng tan theta secant theta tan theta d theta na same lang sa kanya. Okay, mako-combine natin. So, pag transpose natin, bale, integral ng tan theta secant theta tan theta d theta. So, magiging positive integral ng secant theta tan squared theta. Sige, i-rewrite ko na lang din to as tan theta secant theta tan theta d theta. Para-pareho sila. Then, equal sa, ano natira sa right side? Itong dalawang terms. Yan. So, pag kinumbine natin to, 1 plus 1 is 2 integral ng tan theta secant theta tan theta d theta. Equal dito sa 2 terms sa right side pa rin. Okay? Di ba makukuha na natin tong integral ng secant theta d theta? Standard integral formula na siya. Equal siya sa ln of secant theta plus tan theta. Okay? So, gusto natin is ma-solve itong, actually, ito na siya. Right? Ito pala yung hinahanap natin, diba? 2 integral nung tan theta secant theta tan theta d theta. So, therefore, ito na yung integral natin. Okay? May coefficient na siya na 2. Tapos, lagyan nyo na lang ng plus c. Ngayon, ibabalik pa natin itong mga expression in terms of theta in terms of x kasi nag-substitution lang tayo. So, gagawa tayo ng reference right triangle. So, 'di ba ang substitution natin is
we let u is equal to secant theta. Or, equal to, actually, sa u is equal to 1 secant theta, di ba? So, kapag ginawa nating ratio, divide both sides by 1, so u over 1 is secant theta. And by definition, yung secant theta is reciprocal siya ng cosine. Yung cosine sa SOHCAHTOA is adjacent over hypotenuse. So, therefore, reciprocal nun is hypotenuse over adjacent. So, pag kinompare natin yung definition ng secant sa given ratio, therefore, yung hypotenuse is u and yung adjacent sa theta is 1. So, pag nag-draw tayo ng reference right triangle, let's say ito si theta, labelan natin yung side. So, yung hypotenuse is u, which is itong side. Adjacent sa theta is 1, meaning ito yung close na side sa theta, 1. Then, get this other leg by Pythagorean theorem. It is equal to the square root of u square minus 1 square, right? Or u squared minus 1. So, dito natin kukuhain ngayon yung value ng mga tangent theta tsaka secant theta. So, sa secant theta, alam na agad natin yung value niya, u, di ba? Okay. Tapos, yung tangent theta, by definition sa SOHCAHTOA is TOA opposite over adjacent. So, opposite sa theta is square root of u squared minus 1 over adjacent is 1. So, therefore, tan theta is square root of u squared minus 1. And then, papalit na natin dito sa na-evaluate na integral yung mga values nila in terms of u. So, tan theta is square root of u squared minus 1 times secant theta u, or sulat ko na lang muna dito sa unahan, is u, minus ln of secant theta u plus tan theta square root of u squared minus 1 plus c. Then, last substitution is ibabalik pa natin yung u in terms of x. Kasi nag-substitution tayo sa umpisa agad, diba, na u is square root of x. Yan. So, papalitan natin lahat ng u ng square root of x. So, magiging u square root of x times square root of u square root of x na naka-squared minus 1 minus ln u square root of x plus square root of u square root of x tapos squared minus 1 plus c. So, square root of x times square root of, so makakancel mo yung square root sa squared, x na lang, minus 1 minus ln of square root of x plus square root of, cancel again yung square root sa squared, x na lang, minus 1 plus c. So, therefore, this is the answer.